Magandang araw po sa lahat at ito po ang ating simulan ng ating lesson sa ang Mathematics Grade 8 at ako po ang inyong guro si Teacher Yul. At ang ating lesson about factoring different types of polynomials. Bago tayo magpatuloy doon ay magkaroon tayo ng konting review about the exponents kasi mahalaga ito. So, okay. Pagdating kasi sa factoring ay napakahalaga yung exponent na dapat malaman, no? Lalo-lalo sa multiplication, ang ating gagamitin yan. So, sa multiplication kasi, sa exponent, naturo na sa inyo yung how to add the exponent in the multiplication rule. Okay? Yun kasi ay magamit natin sa pag mahanap ng mga factors. Okay? So, dapat balikan nyo yun. So, ayun. Sa multiplication rule, yung exponent natin, no? Exponent natin with the same base, ay ang gagawin niyo lang po ay i-add. Halimbawa, kung ito ay A, no? Let us try A. Then, multiply by A, no? The quantity of A, so may exponent siyang 1. No? In every letters or every base number or base natin itself, we have always an exponent of 1. Meron lahat ay 1. From all letters, alphabet letters, meron lahat hanggang Z, no? 1. Meron niya exponent na 1. Okay. So that's why, by following the rules in the multiplication rule in exponent, or law of exponents, you are going to add, just add. So equals, we have, dito na lang, taas. So, equals 1 plus 1. So, magkakaroon tayo ng resulta na A squared. So, ganun kung bakit paano nangyari na nagiging A raised to 2 o exponent of 2. So, ganun lang. Pag magkaiba sila, magkaiba, A tapos multiply by B. So, magkaiba sila. That's why, wala kang i-add na exponent. Magkaiba sila. So, kung meron tayo dito 2, kung 2 yan, kung 2, dito ay 2 pa rin. Hindi mo siya pwedeng pag-add kasi different base. So, what will you do? Just write. Rewrite. Okay? Copy that. Okay. Maliban lang kung magkapareho. Yun ang sinasabi natin sa multiplication rule. Okay? Of exponent. Okay. Proceed tayo. So, dito, dagdag pa rin, no? Review the signs. Malaga pa rin yan. Una ay sa addition subtraction. Addition subtraction. So ito, meron ako dito kung nahirapan kayo how to use the sign numbers o the sign of the integers, no? Okay. Meron dito yung sign number song, no? Signs number song. So ito ay na-share sa akin ni Ma'am Jocelyn Borja, no? Kasama kong guro sa mathematics department sa school namin sa Salawag, no? National High School. So ayun, in a tune of row your boat. Okay. So kung nakahirapan kayo sa addition subtraction by the applying the signs, no? The different sign, the two signs, the positive and negative. So applying in addition and subtraction. Okay. Just remember the song, the row your boat, and then kantahin nyo lang yon. Okay. Binago lang natin ng lyrics niya. So ito yon. Same signs, add and keep, different signs, subtract. So para dun sa tono ng yung kantang ito. Okay. Copy the sign of the larger number and you will be exact. So ito napakalaga kahit parang nakakatawa siya o kaya
kung anong impression sa kantang ito, no? Okay, ang malaga dito, meron kayong mababalikan, kakantahin niyo lang. Nung tama naman kahit ako, kaya nga inadapt ko yan nung na-share sa akin. So, malaking tulong dun sa mga estudyante ko. Sabi ko, kapag nahirapan kayo, paano i-apply yung sign numbers sa addition subtraction, just sing this song kung nakalimutan nyo yung mga rules. So, ayun. So, let us sing it again. Same signs, add and keep. Different signs, subtract. Copy the sign of the larger number and you will be exact. Okay. So, dito makikita nyo, sa addition kasi, kapag pareho yung sign, no? Pareho sign, regardless, positive or negative. Okay? Basta pareho daw, i-add mo yan. Okay? Add mo yan. But, copy pa rin. Same sign, add and keep, no? I-add mo and keep the sign. Keep the sign. So, huwag kayong mahirapan. Huwag kayong mahirapan. Pero pagdating kay different signs, different. It means that different signs. Magkaiba, subtract. Always subtract. Yun naman laging rules natin, no? Sa addition subtract. I-subtract. Okay. So, ayan, different signs, subtract mo. Pero mayroon siyang condition. Copy the sign of the larger number, you will be exact. Yun ang naging problema sa atin pagdating kay sign numbers of integers. No? Sign numbers, no? Yun naging problema. Commonly kasi nangyari sa atin, lalo dito, ito lang ating laging ginagamit. Positive, ito rin. Paano pagdating dito? Bakit sa negative? Negative, puro subtract na. Tingnan natin. Example tayo. Okay. So, dito, halimbawa, nilagay natin minus 3. Then, minus 2. Puro subtract. Minsan, ang sinasagot nyo, minus 3, minus 2. Sir, bakit ganun? Sinasagot nyo, 1. Yan. Yun na malaking problema. Kasi pag sa addition, walang problema. 3 plus 2. Madali lang. Kaya walang problema. Diyan ngayon nasanay. No? Ngayon, ibahin natin. Pareho lang yan dito at ito. Pareho lang yan. Same signs, add and keep. I-add mo. Ito kasi positive yan hindi natin nalagay na kasi understood dyan sa atin. Kapag ilagay mo pa yan, hindi na maganda. Kaya wala naman talaga sa rules na ilagay pa sa mathematics yan. So, tinatanggal na yan. Kaya ito lang nakikita niya, 3 plus 2. Pero may positive yan. No? So, that's why 5. Dito, pareho din yan. Kaya, same signs, add and keep. So, ayun, no, karagdagan. Kaya, malaking, yung kantang ito. No? Kaya, kahit ako, na-adopt ko, no? Binabahagi ko na rin sa inyo. Ayan. So, ayun, pareho naman talaga. Pareho, same signs, add and keep. So, ayun, 5. Ngayon, ang pagkakaiba lang, negative nga lang. Negative nga lang. Yun ang naging problema sa mga estudyante, mga bata. Bakit sir? Kasi minus yan. Hindi ma-minus mo talaga. Ito na yung natin. Malaking tulong yun. Malaking tulong yung rules ng addition and subtraction sa science. So, sana magamit nyo. Kahit ako, ginagamit ko palagi ito pag nahilo ko minsan. Di ba? Pareho lang naman siya same signs, add and keep. O di negative, o di 5. Ikopyahin mo yung negative sign. Yun lang. Same signs, add and keep. So, dito tayo pumunta. Common kasi, gawin natin 4 minus 3. Common kasi, ganun lagi yung nalaman subtraction. 4 minus 3. Alam niyo na agad yun, 1. Kasi nga, ito lagi na turo na Ito, yun, subtraction. Paano kung nangyayari kasi? Nababago natin. Halimbawa, minus 4 plus 3. Yan. Sa rules natin din, different signs. Ito yung magkakaiba. Minus 4 plus 3. Sabi doon, different signs, subtract. Tama nun, magkaibang signs, subtract tayo. Problema, different signs, subtract. But, copy the sign of the larger number. Ano yung malaking number dito? Di 4, kukopyahin mo yun kasi siyang malaki
Kasi dito, malaki din siya. Di malaki din siya, positive. O, hindi lang natin naisusulat. Yun ang kasi naging ano natin mindset. Minsan, hindi na unawaan talaga yung rules. Bakit nagkaka-problema? Simple-simple lang yan na rules ng addition subtraction pero ang tayo pa rin nagkakamali dyan. So, anyway, ngayon, ang ganda. Kantahin mo to, 4 na stanza lang yan. Pag nahirapan, balik-balikan mo. You know, makuha mo na agad. Hindi ka magkakamali sa integers. Same signs, add and keep, different signs, subtract. Copy the sign of the larger number, you will be exact. Kasi sanay na kayo, kapag positive, walang positive sign. Understood kasi yun. Pero talaga, meron yan, no? Lagay mo, sino ba mas malaki ang sign? Di positive 4 o di positive 1, hindi na kasi ginagamit yun. Yun lang. Huwag niyong kakalimutan yan. No? Ano bang gawin natin? Ibahin natin. O, baliktaran natin. Negative 3. Baguhin natin yung position. Plus 4. Marami na dito dito. Sir, anong gagawin ko dito? Bakit na yung negative? Ano bang rules natin? O, different signs, subtract. O, di subtract mo. O, minus 3 plus 4. Sir, bakit kasi maliit yung 3? Paano ibabawas ko? Pareho pa din yan. Parang common pa rin mo. Gawin mo lang simple lang. 4 minus 3. O, D1. O, D1, ano mo lang, ibahin mo lang yung position. 4 minus 3 lang, ibig sabihin nun. Okay? D1, o, follow the rules. Ano yung malaki? D positive 4, D positive 1. O, ito, gawin natin. 3, positive. Then minus 4. O, ito, lagyan natin siyempre. Kung gusto mong kompleto, para hindi ano, lagay natin, positive 3 minus 4. O, sir, bakit ganun yung 3? Malaki yung 4. Ayun. Yan ang mga minsan nag-analyze sa mga estudyante. So, ngayon ito. Huwag niyo kalimutan ha. Kalimutan. Although may mga rules niya ito, hindi pa rin makuha talaga. Itong sundin yung kanta. Kantahin niyo pa yung row, row, row your boat. Ayun. So, ang laking tudong nito sa mga estudyante ko nung na-share sa akin ni Ma'am Bora. Okay. So, hindi ka na mahilo dyan sa mga sign numbers. So, ngayon, 3 minus 4, parang 4 minus 3 pa rin yan. 4 minus 3. Ganun lang, kung medyo nahirapan ka, kung ayaw mong mauna yung maliit, 4 minus 3, o D1, ngayon, sundin mo na yung rules na copy the sign of the larger number. Ganun lang ang pag-interpret ng the rules of sign numbers in addition and subtraction. Ganun. Ang dami nagkakamali dyan. Lalo pag pinag-iba-iba. Lalo yung pinagsasama-sama yung mga sign numbers. So, dapat master mo na to. Master. Okay. Pagdating naman kay multiplication division, ang rules lang dyan ay same sign, same signs, always positive. Same signs. Either multiplication division, always positive. Same signs, always positive. Yun lang kay multiplication division. Different signs, always negative. Tandaan nyo. No? Positive times positive, positive. Negative times negative, positive. Positive divided by positive, positive. Negative divided by negative, positive. But when it comes in different signs, no? Always negative. Regardless the larger number. Basta may negative na kasama, always negative. No? At dagdag pang tip. Paano maging negative sa maraming numbers ka na multiply? Kapag tayo gumagamit ng add numbers, no? Multiplying ng mga numbers na say nagfo-fall sa add numbers. Halimbawa, 2, negative 2 times 2, negative 2, no? Tatlong numbers. Then may negative kang kasama, no? Tatlong numbers. Nag-multiply ka na may kasamang negative, always negative yun. Okay? Kapag add o division, kapag add, always negative yun ang result. Kasi tatlo nga add eh. Kapag even naman,
Kapag even, halimbawa, dalawa, negative 2 times negative 2, positive yun. O, kapag apat na, no, kapag apat na yun, negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. O, positive na yun, even numbers na yun. Okay? Yung mga tip na yan, no? The even and then the odd numbers. Tandaan nyo yun. Tandaan yung mga ganong tip na ganon. Sa multiplication and division, odd numbers. So, kahit sa odd numbers, na nag-multiply ka ng odd numbers, negative 2 times negative 2 times negative 2, tatlo, for negative. Ang sagot nun, negative. Kasi nga, odd yung bilang nun. Okay. Ganun na mga tips sa sign numbers. Okay. So, yun lang. Yan. So, let us now proceed. Factoring different types of polynomials. The lesson 1 about the factor of polynomials with common monomial factor, or in short, or the acronym we have is the CMF. Common from the word common. So, meron siyang pareho, no? Monomial 1 from the word mono, prefix. Mono, meron siyang parehong term. Pero but it is only one, mono. So, factoring the common monomial factor is the reverse process of monomial to polynomials. Okay, so ngayon, ito yung polynomials, no? This is the answer, the result also, the result. Okay, ito yung given dapat. Okay, because we are talking about factoring of factor. Okay, factors rather. So, ngayon, sabi doon, the reverse of process of monomial to polynomial. Tama naman yun, no? So, yung topic natin kasi from dati, ito yun, dapat sa multiplication dati, no? Inaral sa algebra. So, ito yung maging sagot niya. Ngayon, ito yung tanong. So, what are the factors? What is the factor? No? Or in short, what is the CMF? Okay. So, titignan mo agad doon. Ang pareho niya, A. So, ngayon, kukunin mo yung A. So, ifa-factor out. Ngayon, ito yung sagot. So, A, the quantity, B plus C. Ito yung kanyang binomial. Okay, binomial. So, kasi, yung inaral sa ibang term, sa algebra, sa grade 7 yan, distributive property, and distribute mo ito. So, magiging din, A times B, AB, A times C, AC. So, ganun pa. Kaya reverse nga, reverse process of the polynomials. So, ito kasi yung minomultiply dati, dinidistribute. So, ngayon, tinatanggal na, binafactor, pinapaiksi na. Okay? So, ulitin ko, ito yung tanong, ito yung sagot. Okay? In our equation. So, ito na. Example number 1, ito yung sinasabi. Ito yung tanong, ito yung sagot. Okay. Factor mn plus mp. So, ifa-factor out mo yung pareho. May common kasi isang expression. Okay? Expression. O, polynomial, no? Tawagan ng polynomial. So, ang common natin ay letter m. That's why letter m na wala lang yung letter m, no? Nakalimutan natin. So, m, quantity of n plus p. So, ayun, yung sagot niya. M is the factor of this expression. Okay? So, nilabas siya. Pag chinik mo naman siya, distribute m times n, mn, m times p, mp. Sige pa rin. Ganun pa rin, laging vice versa yan, checking. So, wala siyang mawawala. Yun naman ang laging sa mathematics eh. Yung tanong, hanapin mo yung sagot, okay. Yung sagot, i-check mo, babalik sa tanong. Yun lagi tatandaan sa mathematics. Kaya, siya, talagang equal. Kapag hindi siya makuha mo yung equality, after checking, may problema, may mali tayo dun sa ginagawa. So, letter B, factor 5p2 plus 15p. So, ayun, iisipin mo na, no? Hindi na to letters ngayon ang isipin natin. Isipin natin yung numbers. So, ngayon, isipin mo yung factors ng 5 at 15. Okay? So, ito by divisible. Ano ba pwedeng i-divide natin? Mag-iisip ka, divisible ang 15 ng 3 and 5, 1 and 15. Ang 5 naman, divisible ng 1 and 5 lang. So, ngayon, pwede bang i-divide ng 5 to? Okay.
Pwede. Pwede bang i-divide ito ng 3? So, hindi. So, ngayon, anong pwedeng i-divide natin dyan, o divisible of 3 o divisible of 5. So, ganyan ang pag-iisip. That's why, ifa-factor out natin to. Ano yung pwedeng i-divide natin dito? 5 ang pwede. So, divisible by 5 ang 15. At the same time, yung 5. That's why, 5, P. Ay, sorry. Okay. 5P. P dito na. P. 5P. So, bakit may P pang isa? Kasi square to. Yun ang sinasabi ko sa rules sa exponent nyo, sa multiplication tapos division. So, pag multiplication, magpa-plus, division, babawas. No? Babawas ka. Kaya, divisible by 5P, may isa pa sang P. So, 5P, quantity of P, plus 3. So, wala nang P. Binawasan siya. Binawasan na. Kaya, naiwan na lang sa entry. Naiwan na lang ay 3. Ano? So, ganyan, no? Kasama din ang division ng law of exponent. Hindi lang na ipaliwanag ko kanina. Pero, yun, tatandaan niyo, pag multiplication, ipa-plus ang exponent. Pag division, ibabawas ang exponent. Okay, ganun lang, rules ng exponent. Naturo na yan sa grade 7. Okay, so factoring, okay, we have a lot of examples. So, number 1, 4n plus 4n. Okay, so anong common? Common 4. Okay, number 2, px plus py plus bc. Anong common? Okay, p. 3x squared yz plus xy squared z plus xyz. 4 letters. Oh, yan pala. Tama. Okay, so ito din pala. So, titira mo agad, ano yung common? At the same time, exponent, titirahin mo. Ano yung common niya? So, parehong lahat ay parehong letters, x, y, z. O, x, y, z common natin. Okay, x, y, z. Okay. So, meron lang tayong problema sa x, y, z. O, wala na siya. Then, x, y, z. Okay. Y na lang naiwan. X na lang naiwan. X, y, z, naiwan na lang yung z. Okay. So, tanggal na. Tanggal na. Yun ang ibig sabihin, divisible, no? Fina-factor natin. Binabawasan natin, no? Factor out. Okay. Kapag ito'y chinik natin, minultiply lahat ng tatlong letters sa isa, sa x. Tatlo. Okay. Babalik din dito. So, last number tayo. 4a squared b squared minus 4a b cubed. So, ngayon, anong common? 4 ang common, parang may 4, parang may AB. Then, at the same time, tingnan yung exponent. Dalawa. Isa, tatlo. So, bawas. Okay. So, yun ang sabi ko sa exponent, babawas nyo lang. That's why our final answer is 4AB, quantity of AB minus B squared.